Ang bigas na binayaran ng taong bayan ay 2 beses. Ginamit ng national government ang pera ng bayan, o ang ating buwis, upang umangkat ng bigas sa halagang 33 piso kada kilo. Ngayon, ibebenta ito sa publiko sa halagang 20 piso kada kilo. Ang kakulangan na 13 piso kada kilo ay sasagutin umano ng provincial at local government units. Ang tanong, kaninong pera ang ginamit ng national at local governments? Isa lang ang sagot, pera pa rin ng taong bayan. Ito ang masakit na katotohanan, binili natin ang bigas gamit ang buwis, at ngayon, tayo rin ang sumasalo sa subsidyo para ito'y maibenta sa mas mababang presyo. Tila ba ang gobyerno, sa halip na maghanap ng solusyong sustainable, ay nilalaro ang salitang subsidy para pagtakpan ang tunay na kalakaran, dobleng pasahe na ang destinasyon ay ang bulsa ng mamamayan. Kung ito'y panandaliang hakbang para sa relief o price stabilization, dapat malinaw ang balangkas at limitasyon. Ngunit kung walang malinaw na plano para sa long-term rice production, storage efficiency, o anti-hoarding measures, ang subsidyang ito ay isang populistang forma ng pamumulitika na sinisingil sa mamamayan mismo. Hindi sapat na murang bigas ang ibenta kung ang halaga nito ay doble nating binabayaran, una bilang buwisan, at pangalawa bilang mamimili. Kung tunay ang malasakit, dapat hindi ang buwis ng taong bayan ang ginagamit para tabunan ang kapalpakan sa agrikultura, kundi ang mismong sektor ng agrikultura ang pinapatibay. Hindi ito ayuda. Isa itong ilusyon na ang gobyerno ay nagbibigay, samantalang ang totoo, tayo rin ang nagbabayad para rito.